Ito, walang electric, walang electronic, walang Wala. solenoid. Wala. Nakakabit to sa Dodge Ram. Dodge Ram. Mitsubishi. Dodge nga eh. Tanong ako sa'yo, Oo. pag ang tao may sayad, anong problema dun? Eh di may sira. Eh kasi parang sa dami ng mga pinag-aaralan natin, pati yung binablog natin, parang karamihan lahat ng problema may sayad eh. Eh kailangan talaga may sayad. Hindi, tulad nun, kung yung piston ring, hindi pantay yung sayad sa liner, may problema ba yon? Siyempre, yung sayad, mga andun ang friksyon. Andun yung pigil. Oo. Kasi sumasayad eh. Ito yung piston, magkakaroon siya ng mataas na kompresyon. Oo. Ngayon, ang sigunyal gumaganon eh. Oo. Ngayon, ang tulak nito, pag aakyat na siya, Oo. mataas ang pressure dito eh. Okay. May hirapan. So, ang tendency ng connecting rod paakyat dito. Okay, oo. Dinidiin niya sa wall yung kanyang piston. Yung piston ring. Pati piston. Pati piston, oo. Kasi malakas ang pressure dito, nagko-compress siya eh. Oo. So pagdating sa dulo, tsaka palang mawawala ang friksyon. Ngayon, ang ginawa nila, itong sigunyal, tsaka yung liner, in-off center. In-off center, para dumiretso ng konti yung... Kaya mas malaki ang travel dito sa pababa. Pagdating ng paakyat, halos pantay lang yung connecting rod. Oo. Hindi nakaganon ang connecting rod, nakapantay. Diretso siyang ganon. So yung pababa niya, pwedeng ganun din ang epekto. Kasi Hindi, may ano yun pababa kasi halos walang pressure naman. Hindi, yung putok so sa compression saka sa fire, sa putok meron. Meron, paputok lang yun sa putok dito. pababa din yun, meron pababa din lang yun. eh. Nakaganon na yung connecting Oo. rod. So, in-offset lang nila yung sigunyal doon sa liner. Oo. Para yung sigunyal nakadiretso pag akyat. Hindi masyadong tumbang-tumbang. So nagkakaroon ng friksyon. Yun yung tinatawag na friksyon. Eh ano ibubunga nun pagka nag-friksyon? Pagka malaki na, ay may hanggang sa mag-blow by na, hindi na masalo ng piston ring. O edi, yun na, mag-overhaul na tayo. Pero hindi naman agad-agad masisira kasi dinesign yung cylinder liner. para doon sa friction na gagawin na yun. Kaya isang matigas saka isang malambot ang yung piston ginawang aluminum, yung liner ginawang mas matigas pa sa Mas matigas na bakal. bakal. May balot pa yun. Oo. Hindi, Chip, tulad nun, di ba sabi mo nga, in-example natin tong electric pan na to, kapag sumayad yung bushing yan, at katagalan, bumabagal eh. Babagal, siyempre. Napipigil. Yung friction doon sa piston ring, saka doon sa liner, kung meron nang ang friction, magkakaroon din ng problema sa power doon sa lakas niya kasi nga may friction eh. Kaya nga yan yung sinosolve ng mga langis pagbili mo eh. Yung mga langis nakalagay doon, less friction eh. Kaya nga tayo naglalagay ng special na langis saka yung mga dinidesign nilang langis ngayon para doon sa friction na yun. Para mabawasan yung friction. Mabawasan. Kasi may friction talaga, hindi pwedeng wala. Basta sa liner saka sa piston. Sa liner at sa piston. Oo, kasi talagang yun ang design niya eh. Prone pala yung mga malalakas na makina, lalo na yung mga turbocharged na yan. Prone sa ganyan na yung yun ang gumigilid na ganun yung piston. Yun ang mga sa sobrang lakas, di ba? Ngayon nga nila na pagtulak ka ng piston, pag gano'n, in-off center nila yung sigunyal. Para mabawasan para yung... pag akyat niyang gano'n, hindi siya tumba, na medyo tayo. Hindi na siya gumanon, medyo pumasok siyang konti. In-offset nila. So gumanda yung akyat baba niya. Dito kasi sa ginawa nila, yung crankshaft chip, inurong nila ng konti rito eh. Inurong nila, offset siya. In-offset nila. In-offset nila, Yun nga, yung mga experiment nila, natututunan ng mga manufacturer. Kung paano mapapatibay at para mabawasan din yung friction. So ang ganda ngayon ng Eco, tapos humaba yung connecting rod. Meron ka na ba nagawang ganun, naka-offset yung yung crankshaft?
Meron siguro, pero hindi halata eh. Halos kung di mo papansinin, Hindi mo makikita. hindi mo makikita. Oo. Kung di mo susukatin, hindi mo makikita. Yun yung mga latest ngayon. Oo. Mapapansin mo yun pagka talagang papansinin mo. Oo, pero dahil sa in-offset nila yan, Chip, pinabaan din nila yung ano eh, yung connecting rod. Para maabot Oo. yung dulo. Para maabot yung dulo. Para sabi nga Kasi nila, pala lumayo yung ano. oo nga, sabi nga nila, Chip, dyan, hindi naman binago yung block, yung pa rin, hindi binago yung cylinder head. So, hinabaan lang nila yung connecting rod, tapos yung ano, yung crankshaft, in-offset nila. Oo, inurong dito ang konti, offset. In-offset nila para humaba Hindi yung natin ano. kayang gawin yun. Hindi natin kaya gawin yun, no? Kaya lang, para ano, makatulong din. Kasi nga, yung mga bagong engine ngayon, yan yung nagiging problema, yung Yun yung mga, fuel dilution, no? Sa lakas nung ano, no? Yun yung mga resulta ng mga high-tech. Oo, pero High technology ngayon. Iba na ngayon eh. kaya pala, Chip, halimbawa, merong kotse, hindi naman talaga siya naka-turbo. Sabi mo 2006 model o 2010 model. No. Tapos nilagyan mo ng turbo. Meron palang ganun talagang tendency na kasi mga gasolina maiksi ang connecting rod niya. Lalakas masyado yung kompresyon, nahihirapan yung connecting rod. Oo, tapos hindi naka-offset 'yon. Oo. So ngayon, hindi pala advisable. Hindi magasgas agad. Oo. Oo, hindi pala advisable na lagyan mo ng turbo yung mga Meron talaga silang liner na dinesign sa turbo. sa turbo. Eh yun nga, kung hindi naman naka-offset nga yung connecting rod. Oo. So masasabi ba natin yung mga makina na ng turbo? Sentro yun. Oo, sentro-sentro yun. So ngayon, iimbestigahan natin kung yung mga ginagawa nating makina dito ng mga di-turbo na diesel engine. Titingnan nga natin kung sentro-sentro talaga. Tingnan Pero, natin kung talagang sentro yung connecting rod sa Sigunyan. di ba? Kasi, Liner. di ba? Kasi sa lakas ng compression nun eh. Tulad nga nung Chip, kung lumalakas pa nga yung compression ratio. May Di ba lalakas lang? talaga pag nilagyan ng turbo. Pag nilagyan ng turbo, hindi, yung palalakihin mo lang yung compression ratio kasi meron dyan, nagpapa-overhaul. Sasabihin, Chip, gusto ko lumakas yung makina ko, pwede bang i-rebore mo? O lalong-lalo na yung mga digasolina. Pinalalaki lang ang piston. Oo, palakihin mo nga yung piston, i-rebore mo yung block. Parang gano'n yun eh, no? Ayoko na mag-standard. Ano ba yung standard? Anong size? Standard. Standard, Zero. oo. Kung ano yung 0-0. manufacturer ginawa nila. Ngayon, anong susunod doon kung gusto nilang palakihin? 0.25, 0.25, 0.5, 50, 75, maximum hanggang 100. Maximum na yung 100. E di syempre, lalakas ang kompresyon. Lalakas, oo, lalakas. Oo, tapos lalagyan ng turbo. Tapos nakasentro, hindi naka-offset. Ano mangyari doon? Matulin talaga, tsaka malakas. Pero huwag mong gamitin malayuan, baka tumigil. Baka mawasak. Baka mag-overheat. Oo, baka mawasak. So, bawat design ng engine, may kanya-kanya talagang purpose, no? May kanya-kanyang gamit. May kanya-kanya talaga. Oo. Yung cute ng mga engineer ngayon yan. O kasi marami nagtatanong sa atin, Sir, yung bang adventure ko na 4D56, pwede bang lagyan ng turbo? Parehas naman talaga yung ano eh. Yung 4D56 na ng turbo, doon sa may turbo, pinalitan lang yung manifold. Parang palitan mo cylinder head, palitan mo ng turbo, turbo na siya. Eh yung sa crosswind chip, ganun din eh. Yung sa crosswind, simpleng-simple. Nilagyan lang ng turbo. Nilagyan ng turbo eh. Parehong design, pareho lahat eh. Tanong ko lang sa'yo doon, ano bang ano no, natulad nun, maraming mga nagko-comments dyan. Hindi, masisira makina mo, ng turbo yan, nilagyan mo ng turbo. Hindi kasi yung turbo design talaga, iba yung kanyang liner, iba yung kanyang piston ring. Dinesign nila yon para sa turbo. Para sa may turbo. Kung magtuturbo ka, edi palit ka ng liner ng turbo at saka piston ring ng turbo. Yun lang naman. Bakit nung formula naman nila pare-pareho lang. Bakit nung nag-overhaul tayo ng 4JA1 yun ng turbo? Tapos bumili tayo ng pyesa, wala naman tinanong sa atin, turbo ba yan o hindi turbo? Hindi nila sinabi. Basta sinabi, alam na kasi sa auto supply, kung sinabi mo, adventure. Alam na nilang walang turbo yung adventure. Pera lang kung pina-convert mo. Paano kung halimbawa, ayan, crosswind. May turbo. Hindi sasabihin mo may turbo kasi dalawa yun eh. Oh. Dalawa yung liner. Sinasabi ni Nick, minsan, ito para sa turbo, ito walang turbo. Sinasabi nila yon. Sinasabi nila. So, bakit ganun? Iba talaga yung materialis ng may turbo doon sa di-turbo. Oo. Kung dating walang turbo ang makina mo at nilagyan mo ng turbo,
kailangan na gamitan mo ito ng piston, liner, at piston ring na nakadesign sa pang-turbo na makina. At i-adjust ang piston ring gaps sa tamang gap kung saan ito ay ginagamit sa mga pang-turbocharged engine. So ngayon, ang iimbestigahan natin ay kung naka-offset yung... Tignan natin kung naka-offset siya. Hindi pa. Baka offset na. Baka offset na. Pero yun nga mga kapatid, kahit kami dito sa shop, pinag-aaralan namin lahat. Hindi kasi kami yung... Kung ano lang yung ano yan, no? Gawa lang ng gawa. Kung kailan tumanda, saka kami nag-aaral ng lesson dito. Kaya ang pinakaswerte dito, yung mga kasama namin dito eh. Kasi kami nag-aaral, sila... sinusubuan namin ng kung ano yung inaaral namin. Tinuturo na lang. Tinuturo. So ngayon, sige, yung mga non-turbo na di gasolina, nilagyan ng turbo, hindi pala yun advisable. Kasi wala kang mabibiling, halimbawa, yung Lancer na, yung mga itlog. 4G32 tsaka 4G32. Oo. Wala naman talaga halos lumabas na turbo nun dito. Wala. Yung mga Japan, meron sila. Nilagyan mo ng turbo yung makina mo dito. So malaki ang tendency masira. Hindi naman masisira agad, pero hindi tatagal. Hindi tatagal. Ganyan din siguro. Magagamit mo. Magagamit mo. So ibig sabihin, Chip, lahat ng mga ginagawa natin, pati dyan sa injection pump na ginagawa mo, kapag kaya merong mga mesayad, hindi magiging maganda performance. Siyempre. Kahit naman anong may sayad. Pero lahat may sayad. Bilalo sa liner. Hindi naman po pwedeng walang sayad eh. Hindi. Saka talagang kailangan niyang sumayad para magkaroon siya ng presyo. Seal. Saka seal kasi siya eh. Oo. Kaya meron talagang bakal na, kunwari, parehong bakal, parehong timpla, pinagkas-kas mo, madaling masira. Kaya yung mga piston ring, di ba, para siyang spring, meron siyang gap. Ipaliwanag mo nga sa akin, ano ba yung gap na yon? Kasi, kapag para siyang gumaganon hindi naman pwedeng hindi gagalaw yun, di ba? Hindi, talagang mayroong gap kasi pag uminit yun, nag-expand yung bakal. Nag-expand yun. Pag walang gap yun, magtutukod yun, masisira yun. Hindi, tsaka sa loob ng piston pagka dinidiin natin ganun, may galaw pa siya. Kaya nga dapat meron siyang... meron talaga, kailangan gumalaw siya, tsaka magkaroon siya ng play. Pag walang play yun, nag-init, pag sumara, hindi na yung babalik. Magkakaskasan yan sa liner. Hindi na babalik yun. So, ang importante doon, maganda yung langis mo. Maganda yung langis mo. Sa injection pump, ganun din. Kailangan walang kaskasan. Paano kung maluwag? Halimbawa, tulad nun, maluwag yung mga pyesa dahil nilinis ng kung anong panlinis, lumiit. Palitan mo na. Pag lumuwag, sa mga injector. Wala ka na magagawa ron. Wala na magagawa doon. Nagluwagan palitan mo na yun. Kaya nga, yun lang bearing cheap Example bearing. Pagbili mo ng bearing, inilagay mo doon sa paglalagyan at maluwag yung housing na paglalagyan mo. Hindi naman gagana yun, di ba? Hindi. Kasi iikot yung buong bearing. Ikot yung buong bearing magkakalugan yun. Sa andar no, maingay yun. Maingay yun. Ngayon naman, ito example na naman, yung pilot bearing. Di ba? Kapag ka nag-stack up yung pilot bearing, ano epekto nun? Hindi ayaw mag-release ng clutch. Kasi direkta yun Direkta at hindi makakambyo, Kasi kahit i-clutch mo, umiikot pa rin yung pa rin yung main drive. Main drive. So ayun. Hindi yun ihiwalay sa Sa flywheel. So parang ang dating din nun, may sayad din yun. Sayad na masikip yun. Sayad na masikip yun. So every time na may sayad, lalong-lalo na sa makina, malaki po ang problema. Hindi kasi merong pyesa na talagang nakadesign sa sayad. Pero merong pyesa hindi dapat sumayad. Hindi dapat sumayad. Kaya yung mga pyesa hindi dapat sumayad at sumayad, yun ang worst. Yun ang masama. Chip, may tanong ako sa'yo. Yung isang crosswind na ginawa mo, yung nawala yung usok din talaga, meron kang ginawa sa injector. Anong ginawa mo doon? Kinalibrate ko yung injector. May yun merong isang sira Tapos? Naayos ko naman. Bakit yung ibang mga injector maingay yung makina? Ba't yun napakatahimik na makina nun? Hindi yung kanyang calibrate kailangan mas mababang konti. Kasi ang Isuzu naman sa 1,600 hanggang 2,000. Ilan? 1,000? 600. 600. Yung mga dating ginagawa natin, yung standard ilan? 2,000. 2,000. Pagka 2,000 parang medyo mausok, saka malakas Hindi, malagapak. Malagapak. Pero
ayos naman under. Ma-fuel na. Oo. So pwede pala nating pababain doon pa lang sa injector. Pwede, pero titignan natin. Kasi dalawa naman eh. Ano naman eh. Hanggang, ang ano niya, hanggang doon. Kunwari, 1.6 to 2,000. Pero pag pinababa mo yan, may balikan pa. Paano balikan? Yung mapapalakas mo pa ulit. Oo naman. Hindi ba kinocompress mo yung spring nun? Pwede mo i-compress yung spring, pwede mo rin naman kalsuan, pwede rin mo... Yung kalso yung balikan. Maraming paraan para doon sa... Yung pagkalso, para ibabalik mo kalso. Pwede may kalsuan. Pero bibilang kita ng lata. bibilang kita ng Coke in can. Ano na lang, yung beer in can. Pwede naman, maraming paraan para makuha mo yung gusto mong presyo. Meron akong itatanong dito kasi kung inyong maitatanong din sa akin, itong katabi ko na to, member to ng mga motorcycle group na ano nga yun? Basta member naman siya. Ano nga yung naka-initial doon sa ano nyo? Yung RG. Member siya. Ngayon sa maraming pagkakataon kasi, pag ako nagdadrive ng sarili kong sasakyan, pinipinahan ako ng motor na gano'n. Tapos, ang ingay talaga. Talagang, brum, brum, talagang pinalalakas nila yung yung tambucho. Maingay na nga yung tambucho. Talagang nire-revolution pa nila ng todo. Ano ngayon tanong? Ngayon, hindi ako makapaniwala, baka ako mayabang lang. Ano ba talaga? Bakit pagdating sa pangangarera, ganun din. Pati yung mga racing car, mga kotse, ganun din. So, ito namang sabi ko, ang ingay-ingay ng motor na to, pati itong inaanak ko na si Audrey. Pagka gumagawa, talagang pinapaingay, pinapataas. Ano ba talagang dahilan? Ano bang kailangan ma-achieve? Bakit pinapataas yung RPM ng mga motor? Kasi kung ilalaban talaga sa karera, kailangan mataas ang revolusyon, ang RPM. Ngayon, isa ng paraan para tumaas ang RPM, yung mag-open muffler ka. Open muffler. Yung hindi mapipigil yung tambucho. Kung maaari, flow ng maganda. Konting-konti lang ang Ano ibig sabihin nun sa motor? RPM talaga. Kailangan mataas ang RPM para makuha mo yung peak ng tulin ng motor mo. Hindi kagaya ng mga kotse, konting RPM lang, matulin na. Matulin na? Bakit magkaiba ba RPM nila? Pareho, revolution per minute din yun. Pareho yung RPM. Pero mataas ang RPM ng motor para makuha ang takbo ng tulin. Okay. So maraming ikot ang makina niya kasi sa ikot ng gulong. Ng gulong. Halimbawa, tumatakbo ako ng 100 sa 100 kilometers per hour. Pero ang RPM ko 3,000 lang. Sa motor, anong RPM nun? Pag 100 ang takbo mo. Baka nasa 6,000 RPM ka na o 5,000 RPM na yon. Ganun yun? Oo. Kaya pala maingay ang motor. Biro mo yung 6,000 RPM, gaano kaingay yun? Conforme, kung may silencer ka, hindi maingay. Hindi maingay yun. Kung wala ka silencer, maingay talaga. So, ibig sabihin, Chip, dahil ang RPM, para makuha mo yung pinakamataas na acceleration mo, kailangan mataas yung RPM. Oo. So, ibig sabihin ba, yung motor talaga madaling masira? Dahil biro mo, ang tindi ng RPM mo. Every time Hindi masisira kahit na, wag lang maubusan ng langis. Wag lang maubusan ng langis. Pero design talaga siya sa high RPM. Pero sa lifespan ng makina ng motor at sa lifespan ng makina ng isang kotse, sino mas mabilis masira? O mas mabilis magano? Conforme sa gamit din eh. Kunwari, yung kotse kasi 3,000 RPM, sapat na eh. Sa motor, mga 5,000 RPM lagi, regular mo yun, kayang-kaya ng motor tumagal. Kayang-kaya nun. Kaya lang hindi siya tumatagal. Talagang nag-e-enjoy yung mga rider nila na tuwa sila yung matuli sila. Yung bang pagbangga pa tayo. Ako naniniwala ako na kapag yung inalis mo yung muffler pag nag-straight ka, talaga nagbibigay ng power yon. Tama ba ako doon? Nagbibigay ng power talaga yon. Oo. Kaya pala doon sa tinira natin dyan sa Palmera 5, karamihan ng mga motor dyan, walang naka-straight pipe sila kasi nga, puro paakyat bundok tayo Open pipe. Kasi paakyat doon hirap ngayon, pati mga tricycle, lalo na yung mga 2-stroke engine na tricycle noon, pagka nilagay mo yung silencer, di na makaahon. Ngayon, kailangan talaga alisin yung silencer ngayon, yung tinanong ko sa iyo kanina, yung Yamaha daw, ang ginawa daw nila doon, hinabaan din yung connecting rod.
Yung haba Oo. ng connecting rod kasi, torque yun eh, lakas yung Oo, power. torque yun di ba? Pero humihina ang revolution, ang RPM nun. Mas maiksi naman ang connecting rod, mas Oo. mataas ang revolution per minute. Parang ngayon sa, yan ngayon sa di Oo, gasolina. Kasi mas mabilis ang ikot nun. So Pag si, mahaba connecting rod mo, mas mahihirapan ng RPM, pero malakas. pero siguro yung hinabaan nila ng connecting rod, nilakihan din nila yung yung makina. Hindi Oo, pwedeng malaki sa rin maliit yung na makina makina. nun. Malaki rin ang piston nun. Oo, para tumaas yung compression. Oo. Ayan, kailan mo ba ako bibigyan ng ng kwento tungkol sa pagmumotor? Pag-usapan natin yan. Sabi mo, tuturo mo sa akin yung two-stroke eh. Ngayon, meron pa akong nakikita chip na two-stroke na diesel. Ano ba yun? Bakit meron two-stroke engine na diesel?